Ikaw alagad, hangtod sa kahangturan, ang grasya mo, ug sa tugma mo, ug sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon.
Father God, Lord, salamat Lord sa kahaponan o God na yung pinatag sa mo, God. Thank you Lord for your presence, O God. Thank you Lord for your goodness and your faithfulness, O God. Lord, we worship you and we praise you, Lord. Dili nga, para alam po anong Father God, Lord. And we thank you, Father God, Lord, sa mga butang imong ipa-experience mo, Lord, this week, O God. Lord, karon na kakapunan, O God, we ask forgiveness, Lord, sa mga kalapasan na mong nahimo, sa pulong, sa buhat, o sa huna-huna, O God. Make us worthy, Lord, na muduol sa tulong sa imong grasya, Father God. And Lord, we pray that ikaw magpadayon, Lord, o iuban sa mga pinagdantod mahuman ang among service, karon na kakapunan, O God. Lord, bless, Lord, each one nga ni Adri. I pray that you will touch our hearts individually, Father God, Lord. And Lord, nakit pinasakit nga ipaabot sa matagusa ka na mo, Father God. And Lord, we pray, Lord, na muling may karoon, Lord, na puno sa imong grasya o presensya, Father God. Even sa mga wala pa diri, O God, I pray that you will rush them up, O God, na makaabot sila diri safe and sound, Lord. Lord, we glorify and praise you, Lord, in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. May hapon sa tanan! Mangingkod na. Tignan sa imong apay na nalipay ko manaka. Akong gi-welcome mo ang matag-usa sa Blessed Hope Dalilag, especially sa mga bago first timers. Wala, nasa likod first time. Na? Wala, mga second time, mga regulars, itong welcome ang matag-usa. Itong palakpakan si Lord, no? Okay, so before to mag-proceed, announcement. Announcement. O niya na lang. Okay, basta important na mga announcement. Okay, ako na lang i-share. Kuan Kili Camp nato would be on April 25 and 26. Sa itong Kili Camp, April 25 and 26, registration is 100 and i-finalize na namo ang listahan. Nakapalista na ba ang tanan na mo apel? So, please confirm na ko lang sa mga teachers sa Sunday School. I-confirm na to karon dito sa gawas kung kinsa ang final na maka-join sa Kili Camp. Okay? And then, ako request po lang teachers, mag-meeting ta later after the service for final lagi ang Kili Camp. Also, na pa may announcement ng atong retreat May 16. May 16 and 17. So, mga life coaches, andam-andam na tadaan sa retreat, no? O sa katong kinsa nang ipa-join, ato nang i-ready po daan. What else? SLI graduation, May 25. So, straight ni siya. Ang retreat, after sa retreat, 2 Sundays after would be our graduation sa SLI. Okay, then ang tribute of graduates gapon May 18, that would also be the moving up sa itong mga kids. Kaya na naman tayo mga graduate of Sunday School that are 13 and up. Mga dagko na gid sila, di na gid sila ka-relate sa mga dila sa mga bata. So, kaya gapon lang tayo, May 18 would be our moving up sa atong Lambs of God. Idungan na ito sa tribute. So, katong 13 and up, pwede na sila mag-join sa service and also sa youth. Sa atong youth every Saturday. Okay, once again, God is good. And all the time, God is good. So, karon na kahapon nun, ako na pala natakasan mo kapag okay. So, karon nakahapon ako na po na natakasan na mag-share no, sa inyo about sa Word ni Lord because gabi nakatubig hingo og last
Friday. Di ay Friday sa gabi I know. Friday sa gabi nakauli mi. Ganina kadlawon. Ganina kadlawon namin nakauli. O miya medyo lahat ganun pa na naman sa Josh kay yahaman tutanan drive and wala po siya nakapahulay good o ayo. So, ito car na po niya ang potassium pag mata sa morning. So challenging jud kay magbakod. Salamat ta kay Lord kay naata diri no. Amen. Dagan po kay nag-text ako ang naalagi daw sila karon sa napoy na hospital no. So dili sila makasimba sila karon. But glory to God no because kanang healing, ang healing maging inheritance maging nato na. Amen. And then we are here karon. Salamat ni Lord for the strength, for the good health. Ato i-pray no ato mga kaigsuonan na naa sa mga challenging times, sa mga kalistanan o sa mga problema sa especially sa mga sakit-sakit ato nang i-pray that God's healing hand no magapandong sa ilaha. Amen. So karon nakakapunon, let us open our Bible in the book of Matthew chapter 25 verses 14 to 30. Ato ding i-welcome na adiri si Coach Devon gikan sa amin. Nakabisita po diay sila diri. Si Roger, ato naman ang kuan, ato naman ang perminti na siya, uban-uban ni Pastor Klein. Sunod si Pastor Klein, mag-graduate naman po niya siya sa iyang sa Bible School, sila ni Donna. Si kuan guy, si Devon, iyang manghod na siya ni Donna. So, mga taga-Danila, gragyapon. O ato pong gi-welcome ang mga naa sa online, naka-join online sa lain-lain na part sa Philippines and even outside the Philippines. No? Welcome, o I hope that you will be blessed no, karon ng haponon. So once again, let us open our Bible in the book of Matthew chapter 25 verses 14 to 30. Okay na ba mo ang English na to? Sabi nakabutang. Wala. Ano, shutdown kita itong sige. Minaw na lang mo sa ako, hindi ka lang tamang tanong sa TV kayo medyo challenging ako na ibati sa itong TV karon. So, Matthew chapter 25 verses 14 to 30, it says here, ako na lang bisa dawan ha. Miingon pa si Jesus, ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga hapit nang moadto sa lain nga dapit. Busa gitawag niya ang iyang mga surugoon ug gitugyan kanila ang iyang kwarta aron inegosyo nila. Ang matag usa kanila giyatagan niya sumala sa ilang abilidad sa pagnegosyo. Ang usa giyatagan niya og 5,000 sa English ni 5 talents. Ang usa 2,000 ug ang usa giyatagan niya og 1,000. Unya milakaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 nagnegosyo dayon ug nakaginansya siya og 5,000. Mao usab ang gibuhat sa nakadawat og 2,000. Naginansya usab siya og 2,000. Apan ang nakadawat og 1,000 bilakaw og gilubong niya sa yuta ang kwarta gihatag sa iyang agalon aron unta inegosyo. Sa kaulahian, ibalik ang ilang agalon o gitawag niya ang iyang mga sulugoon aron magsuma sila sa iyang kwarta ng ipanegosyo kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 miduol o ihatag sa iyang agalon. Sa 5,000 na kapital, apil ang 5,000 na iyang ginansya. Mingon, apil ang 5,000 na iyang ginansya. Mingon siya, Sir, dili ba gatagan man ako og 5,000? Ania, nakaginansya pagayod og 5,000. Ug mingon ang iyang agalon, maayo ka nga sulugoon. Kasaligan ka, ug tungod kay kasaligan ka man, ug maayong magpalambo sa gamay nga kantidad, karon piyalan ko ikaw sa mas dako pagayod na kantidad. Dali, paglipay uban ka nako.
Ang sugulugoon niya nakadawat og 2,000 midulo sa miingon siya sa iyang agalon. Di ba gihatagan man ko og 2,000, ania nakaginan siya usab ako og 2,000. Miingon ang iyang agalon, maayo ka nga sulugoon, kasaligan ka, o tungod kay kasaligan ka o maayong magpalambo sa gamay nga kantidad, karon piyalan ko ikaw sa mas dako pagayod na kantidad. Dali paglipay uban ka nako. Miduol usab ang sulugoon nga nakadawat og 1,000, mingon siya, naibaluan ko nga isog ka o walay kaluoy. Kay nagapanguha ka sa ani, bisan dili ikaw ang nagtanong, o nagapanguha ka sa ginansya, bisan dili ikaw ang o nagapanguha ka sa ginansya nga gihaguan sa uban. Busa nahadlok ako o gilubong ko na lang sa yuta ang imong kwarta. Ania ibalik ko kini. Miingon ang iyang agalon, daotan ka o tapulan nga sulugoon. Nahibalo ka man di ay nga nagapanguha ako sa ani, bisan dili ako ang nagtanong, o nagapanguha sa ginansya nga ako nga gihaguan sa uban. Gibang ko muunta ang kwarta aron nga sa akong pagbalik makuha ko lakip na ang iyang tubo. O miingon siya sa uban nga mga sulugoon, sige, kuhaan ninyo ang kwarta o ihatag sa sulugoon nga may 10,000. Apan ang kasaligan hatagan pagayod aron mudaghan pa ang gitugyan kaniya. Apan ang dili kasaligan, bisan ang gamay nga gitugyan kaniya kuhaon pa. Ang sulugoon nga walay kapuslanan ilabay sa gawas dito sa kanignitan, diin muhilak siya o magkagot sa iyang mga hipon. Magambot Father, we thank you, Lord, sa imong bulong na mong gibasa karon, O God. Lord, we pray, Lord, na kanina bulong, Lord, ako kining masabtan dami makuha karon, Father God. We pray, Father God, Lord, and I pray, Father God, that you will use me as your mouthpiece, Lord. Wala gyud koy mahimo kung wala ka, Father God. Lord, I humble myself before you, Lord, and I acknowledge, Lord, that I can do nothing apart from you, Lord. Lord, I offer this word into your hands, Father God, Lord. Lord, I ask for your anointing, O God, Lord, as I share your word, O God, that, Lord, you will just open the hearts of your people, O God, and, Lord, open their spiritual ears, Lord, their eyes, O God, Lord, that they may be able to understand your word, O God, and apply nila kini, Lord, sa mga kinabuhi, O God. This we ask, Lord, in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. So, kinsay familiar sa the parable of the talents? Kinsay familiar itong story? Pataas ka mo. Halos kita tanan ba familiar na tato na story? So, before ta mag-dwell, kung basahon ninyo, kasi na yung mga Bible, na yung mga Bible nila, i-check ganin unsa ang context sa Matthew chapter 25 man to ba? Matthew chapter 24. Basa ka, unsa yung nakabutan sa Matthew chapter 24? Na ba? Nakakuan mo? Unsa siya about ng Matthew chapter 24? So, ang Matthew chapter 24, it talks about the Okay, it is about the end times, di ba? Ang atong nabalaan lang about sa parable of the talents is, wala, naalay tulog ka sulugoon, unya, itagaan sila lahi-lahi ng mga talents, pero kung basahin mo ang, according to mga kanang theology, sa tawag sila, mga parang ilang Klein, Bible scholars, ang talents, it talks about money or amount of kanang wage bitaw nga dako nga amount, or it could be our skills or abilities, ingana. So, but ang verse in Matthew chapter 24, it talks about the end times. Nagstorya si Jesus about sa iyang mga disciples about the end times. Di ba, makakita niyo mo dito kapag ni Coach Hani, the destruction of the temple. After the science, di ba? The science of the end times, ang tribulation, ang pagbalik ni Jesus, ang parable of the fig tree. Mama na siya, ang verse 24.
dinha gi-remind ni Jesus ang mga believers to live faithfully and to remain steadfast because mubalik yun ang anak sa Diyos. Amen? So, pero sa next chapter, nag-talk siya about, kung saan, sa verse, ay Matthew chapter 25, it talks about, kato, kung saan may relevant sa talents sa end times. Kaya diba, kung basahan mo ang chapter 25, Matthew chapter 25, it is just the continuation. Continuation na siya sa about the kingdom of heaven and the end times. Diba? Gipadayon na niya unsa ang mahitabo sa kingdom sa heaven and sa last days. As we all know, nanata sa last days. Amen? We are already in the end times. We are living sa end times. Amen? So, ingon pa kayo sa uban galing that we are in the last of the last days. Diba? Sa pinakatapusan na kita because kung basahon mo ang Bible, kana lagi, kung basahon mo itong mga signs, sa Matthew, makita niyo mo ditong visible, naanagid din ang mga signs that there will be wars and rumors of wars. In fact, sa Philippines, naanay rumor nga pero abot lang tinuod ba nga nag-declare daw nga kung naa daw Pilipino nga mamatay mo, it means war. Ingon si BBM, di ba? Pero kana ba na ay mga rumors nga lisod gid ni kung nani Edka, kabalo mo si Edka? Itong mga American, bitaw nga mga ports dito sa Philippines nga ang mga Amerikano nga ang mga airport sa Philippines gihimo na siya og kanang mga stayhanan sa mga American soldiers or mga army, di ba? So ang nakakuan pagid ana kay ang among balay, doon magiging kayo na siya sa airport ka ng Lumbia. Bago man na siya nga EDCA site ang airport sa Lumbia. So, there are 7 sa Tibok, Pilipinas, 7 ka sites nga dito na magstay ang mga American soldiers bitaw para in case protektahan lugar nila ang Pilipinas. So, and they are saying na isa na is the war between America or Philippines and China. Nanap ito ng mga storya. So, daghan na kayo nakaroon. There are rumors of wars. And then, in the last days, people will become lovers of themselves. Diba? Kanang saba mo nakakita og selfie sa mga picture. Sa una, ang picture ang naging sa itong ginikanan, ato arag yung mga naong. Diba? Kanong mo? Naman mga picture na ba mo'y nakakita mo mga picture nga inyong mama kay gigapil niya ka o galingon ng picture? Wala ba? Pero sa ato nga panahon, especially atong samo ang tayo, mga 90s, kinahinganan nga na pagbuhok, kung na atong mga naong gitang, di ba Nick? Mga naong ginatang picturean. Because in the last, isa na siya na sign that people become lovers of themselves. Tingnan na. So anyway, mo na lugar na ang giniskutan in Matthew chapter 24 and di-continue lang siya in Matthew chapter 25. But there is a specific parable na i-share si Jesus in Matthew chapter 25 that in the last days, mo na gini siya, nag-entrust si Lord sa iyang mga people of talents. Diba? Matthew chapter 24 talks about the end times, and 25, it prepares us for the end times. Diba? It prepares us kung unsay mahitabo in the last days. Because in the last days, God will be blessing His people. Malagi ng parable of the talents, tagaan ta ni Lord, i-bless ta ni Lord. Kung basahon na to ang Acts chapter 2, verse 17 to 18, as what I said kanina, there are duha mo ganyan siya nga kanang 2 things nga atong hunahunahon bitaw in the last days. First kato nga hadlok kay siya, no? Hadlok kay siya paminahon ba nga in the last days sala ka kanang delikado kaayo, kanang na yung mga war, mga gira, na yung mga earthquakes, di ba? Mamana kay kung tanawin niyo mo ang earthquakes, gikan sa una pa, gamay ra kay ang earthquake nga gaka-note sa tibok kalibutan. Pero karon ga-increase ang earthquake. Halos na kada adlaw ni earthquake sa tibok kalibutan. Because mamana siya, isa man na siya sa sign. So makaingon ta mga hadlok ba kaya ni? Hadlok ba kaya ni? Basahon niya na to ang Acts chapter 2 verses 17
It says here, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. So on the other hand, aside sa katong mga handog-handog kay pag hindi ko mabasa ang Revelation, kaya mo na, di ba, ang Revelation, dira man na makita kung saan mahitabo. Ang makita dayon, hindi ko mabasa ang Revelation, kaya handog kayo ng mga nawong sa mga, ang sana, kada bitong, kanang mga Dragon. beast, o di ba, yung mga inana ba, handog kayo na basahon. But, gibutang din sa Bible that in the, iklaro din sa Bible no, in Acts, that in the last days, God says, I will pour out my spirit upon all people. I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. So naaday siya something to look forward to. Amen? Amen. So in the last days, dili na natuhunaw itong pikas kahandlog, naa po day something that i-pour out the Lord ang iyang spirit sa matag usa, even sa iyang servants, babae or lalaki. Amen? Iklaro magkadiri, men, both men and women. So munang dito matingala karon no, that even ang mga babae kahandlog o life groups, di ba? Because this is moment ng ni Lord. And gusto ba ito maulahi, ana? Ha? Gusto ba ito maulahi or gusto ito mo appeal, ani? That Lord, in the last days, na naman ko karon, gusto ko part ko, ani, yung abay. Gusto ko part ko, ani. Gusto ko appeal ko, ani, kanang both men and women, I will pour out my spirit in those days. Amen? So, unsa man ang isa sa in preparation, no? In preparation lugar sa last days na giingon ni Lord in Matthew chapter 24. God allows us no, na mahimong steward sa iyahang blessings. Diba? Sa iyahang talents na gihatag sa tuwa. Kung sa English to, there's one. Ang gitagan ni Lord, 5 talents, ang isa 2, ang isa 1, diba? Ang isa 1 talent. So our message card is about making the most of what God has given us. Making the most of what God has given us. In Jeremiah 29:11, gusto lang nato i-establish, no? In Jeremiah 29:11, it says here, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ingon po siya in 1 Corinthians chapter 2 verse 9, no eye has seen, nor ear has heard, and no human heart has conceived the things that God has prepared for those who love Him. So gusto na ito i-establish that na ay blessing yun na ay i-prepare si Lord sa tuwa. Amen? Na ay blessing, na ay pabor, na ay na ay future na gandam si Lord sa matagusa sa tuwa. Amen? So ito yung sagutan, how to make use of what God has given to us and what God will give us in the future, diba? Because kiklaro ni Lord sa Bible na iyahang plano sa atong kinabuhi is to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and a future. So, kung ang imong anak karon wala patay, wala kay kinagtano sa atong anak kung unsay mahitabo sa in the future kay lahi pa yung muna si Lord nakaandam na si Lord, naka-plaster na ni Lord daan. Diba? Nakakiplano na ni Lord daan kung unsay mahitabo sa or even sa inyo or sa inyong pamilya. So and then, all we need to do with all that is to be faithful kay Lord once God will give it to us. Diba? Is to be faithful, is to be a good steward sa mga blessings na gihatag ni Lord sa tuwa.
Because sa tinuod lang yun, it is so hard to be faithful in the midst of prosperity. Tinuod ba na? Diba? Lisod kayo man kung faithful kay Lord. Kung labi na bito ka nang i-bless na bito ka niya. Just like lang lugar sa kanang mga nakatrabaho na ta. Diba? Nakatrabaho na, inana. So una nga, wala pa, halos tanan ministry, sudlan, as simbahan, inana, pag nakatrabaho na, grabe ang pray, yung makatrabaho pag human, pag nakatrabaho na, dili na halos makita sa church. Diba? Because it's hard to be faithful in the midst of prosperity. But wala na din sa atong church. Amen. Amen. So wala na din sa kuha. So let us not increase our spending pag i-bless natin ni Lord, but let us increase our giving. Giving of our time, giving of our resources, of our talents. I understand yun, kaya even ako isa ko na, di ba? Katong time na, di ba nga wala pa ko'y trabaho, but COVID, maguto na work from home. Permitted Bible study, o na po ito'y house to house, di ba? House to house, din sa Dangilag. But after, wala na. Pero karon glory to God, because ang ato ng mga house, ato ng mga life coaches, ang gabuhat na sa mga kanang balay-balay, house to house. So glory to God din sa gibuhat ni Lord din sa church. Because mula na siya, Lord, God will shower and entrust His blessings to His people. Amen. So ang ato lang karon is that how good are we in as being stewards sa blessing or sa resources na gihatag ni Lord. Muna siya ang challenge, no? Unsaon na to na mahimo good steward. Because ang maayo dito nga steward, kay dili na siya mahitabo. Thank you, la. I-share ba niya ganina? I-share ba niya ganina na magwali ako sa parestoma? Nadunggan na nag-share ganito sa Josh ganina. Tinala ko kanina si Klein nga kanang magwali di ka Mommy Bird. Ano mo ka bulo ka? Si Ilay yung malinang nanabi na dito sa ilaha. Anyway, guess ba kayo siya? Anyway, kanang nga na ba na ang good steward, the challenge is to be a good steward. Or unsaon na to pag maayo bitawng kanang maayo paggamit ang atong mga blessings na gihatag ni Lord. Because dili na siya mahitabo overnight. I-bless ka ni Lord, kablo na din ka diretsyon. Tingnan na. Because iyon pa ni Lord, di ba? Ang mapiyalan sa ginagmay, piyalan sa dinagko na mga putang. Amen? So, how can I establish a good stewardship sa atong mga blessing? How can we make the most of what God has given to us? Usahan na to para kuan ginato ang mga blessings or mga panalangin nga gihatag ni Lord sa ato. Number one, we have to acknowledge that God entrusts each of us with unique talents for His divine purpose. Dapat i-acknowledge na to na kita tanan na ay gi-entrust si Lord sa ato na mga unique na talents para sa iyang purpose. Amen? So pasabot ni ana igsuon nga lahi-lahi ta og talento. Nayuban nga galit sa worship. Amen? Nayuban nga katong sige sa Bible gitagaan og 5, ang uban gitagaan og 2, ang uban gitagaan og 1. Nayuban gid nga skill gid sila, kabalo sila drums, guitar, tanan instruments. Di ba kanay-lahi lagi? Nayuban nga maayo po kayo mamumusta, maayo po kayo mag-follow up. Mao po nilang talent. Di ba? Nayuban nga maayo kayo mag-welcome. Mao po nilang talent, mao po nilang gift. Napayuban nga challenge kayo silang tingog, maayo sila mag-lead o worship. Kaya kung kita na lang puntanan, wala na yung minaw, kita na lang sa totoo. Di ba? So, dahil lahat tao gifts, dahil lahat tao talents na gihatag ni Lord. And we must acknowledge that each one of us nakita yung unique talents para sa iyang purpose, para sa purpose ni Lord. So, naay gi-invest si Lord sa atua individually bito. So karon huno na igsuon unsa kay invest ni Lord sa ako unsa ka ang gihatag ni Lord sa ako karon na makaingon ko nga kanang kani mo kini special na gi-entrust ni Lord sa ako
para sa iyang purpose. Because in James it says here, "Do not be deceived, my beloved brothers. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of light." So ang every good and perfect gift is from God. Dili na siya tungod sa atong hinaguan, igsuon, hindi tapad. Kung sa mga ina sa imo karon gikan na kay Lord. Amen. So si Lord ang nag-entrust ana sa atoa. Kung maayo kay ta magnegosyo, gikan na kay Lord. Gikan na ni Lord nga talent. Kung maayo pud ta mo sa eskwela, nakakuan ko diri no sa internet nga daghang kitang mga bata diri nga mga other student, ug palapakan si Lord na no. So ako nagikan basin sunod ba magsalig na ta kani ako ang magunikin nag-study yung tig-ayo. Pero kung i-block out bita na ni Lord during exam, wala ka marunduman, kaya ba ito ni Lord? Wala kita answer, diba? Because every good and perfect gift is from God. Dapat i-acknowledge natin na Lord, kanya akong skill, kanya akong talent, dili din ako alam, dili din tungod sa ako ang abilidad, but tungod din sa imuha, imo nang gipiyal sa akoan. And uban po, so many Christians would believe na ako wala, di ba na kung ganina, i-think daw, kasi gihatag ni Lord sa imo. Basta nakaingon ka ba nga ako wala gid gihatag ni Lord sa kumasing gabay. So many Christians think bitaw nga ako dapat dito rin ko sa likod or magpadabdin na gid ko kay wala gid ko talent na maambag gid para kay Lord. But we must always remember na kita tanan gitagaan ta ni Lord. It could be daghan, it could be 5, it could be 2, or pwede isa. Di ba? Basta na isa sa imuha. Because I know, kabalo ko diri daghan po kitagi kanang mga gifts na gihatag ni Lord sa atoa. And our talents, laylahi ta talents. Sometimes it differs in nature, di ba? Ang uban kitagalog ability, mga potential, di ba? Ang uban kitagalog mga talent, mga ability, potential, kabalo mo storya, kabalo mo kanta, kabalo mo sayaw, kabalo mag-invite, kanang naalam ka na join na ka sa life group pero ang the way ka mo share bitaw, that's already talent na ganag ni Lord sa imo ha. Na mag-share lang ka, matingan na ka kayo, dagan magiging mo duol sa kung ano. Di ba, nagwali lang si Pastor Ronnie atong Sunday, diri sa SLI. Di ba? Oh, that is also the gifts na gihatag ni Lord. Lahi-lahi, good siya. So, di ta maibog nga, kana siya, naamo na siya dira sa always, magina siya sa tubangan. Because mo ginagatag ni Lord sa iya ha. Because kita po, napo tayong unique talent. And once ma-develop na ito ng talent, mo na i-maximize na ito because once i-maximize na ito na, sa iyo ni Lord, good, well done, thy good and faithful servant. So, if you are a teacher, pasalamat ko no sa atong mga Sunday school teacher nga ni Adiri, nga nagpagamit din sila kay Lord. Amen? Kapaka na ito, kay Lord, di kayo sa una nga, siguro na, kami dula dito, Sunday coach pata sa una dito, sa mga bata karon puli-puli na gid sila. Amen? So, na yung ingana ng mga talents. Namang good po yung talent nga kung magtudlo o bata, wala gid siguro miingkod nga bata dito kay mudagan ng mga bata kay mahadlo. Diba? Namang ingana. So, like pala, unique po ng ilaha. Pero kada itong specific bitaw sa mga kids na matudlo, that's already a talent na pwede nito gamiton. If you are a preacher, if you're a teacher, gamitan na diha kay Lord. Because mo siguro kibutan ka ni Lord dira as teacher to influence the students inaasay mo. Amen? So, lalahit ang abilities, lalahit ang talents. All we need to do is to acknowledge na kanatanan is gikan na siya kay Lord at i-entrust na ni Lord sa atuan. For His purpose. Dili para sa tuwang kaugalingon, but para sa purpose ni Lord. So, ang uban Tagalog, health or strength, di ba? Gitagaan sila o naana siya nga ganitong strength, ability na ito, atong time, maggatag ni Lord sa tuwa, yan lang ka ba? Anong Lord? Ang uban lagi kay busy kayo, ako kay, dagan kay kong free nga time. Hindi question pag hindi mo si Lord, dagan kay kong free time.
Ini yung abay nga, gi-entrust na ni Lord ang time sa imo. Gamitan na para sa iyaha, para sa iyang purpose. Diba? Kung gamitan mo ito na imo nga oras, especially kung kay summer, kung gamitan mo ito na nga oras, nagdatag ni Lord sa imo ha, just wait and see kung saan buhato ni Lord. Tingnan na lang ka, wala na po nang kay oras mabilin, kay busy na kay ka. Diba? Amen? So, ato nang gamiton na itong mga oras niya kay Lord. Ang atong mga kusog, di ba? Pasalamat sa atong mga gahilo din sa church, di ba? Atong mga kusog, atong strength, atong i-offer para sa purpose ni Lord. Ang atong mga riches, atong mga resources, di ba? Natin mga kaisunan diri nga kana nag-sponsor sa kaning atong tiles, di ba? So it is giving back to God kung unsa pud ang blessing na gihatag ni Lord sa ila. So nag-sponsor sa ato ang Wi-Fi, internet, di ba? So, pasalamat ta kay Lord, ana, nga kanang naay mga people bitaw that they also mo man ang nasa ilaha. Di naman sila maka-join diri kaya sila sa gawas. So, ilang gihatag ang internet sa tuwa, sila ni Troy o si Michael, di ba? So, tingala ba, naay mga lalahit ang mga talents, lalahit ang mga abilities. But, we have to acknowledge na Lord, kani siya, kani nga unique na talents, gikan din sa imo ha. And I will use this for your purpose. Amen? Second, we must strive to use these God-given gifts to humbly serve and bless others. Amen. Hindi mong tapad na you are blessed to be a blessing. In Matthew chapter 25, verse 16 to 18, it says here, after the man left, the servant who had 5 valuable coins took them and went to work doing business with them. He gained 5 more. In the same way, the one who had 2 valuable coins gained 2 more. But the servant who had received the 1 valuable coin dug a hole in the ground and buried his master's money. So we must strive na ito gamiton ang mga gifts, ang mga talents na gihatag ni Lord sa ato to serve and bless others. So it is used to build one another. So kanang kung nabitaw kay gihatag gipiyal ni Lord sa imo ha, do not look at it bitaw nga ako kadwanid ko, ako worship leader ko, so i-look down ni mga other people. Ang ubang tao bitaw nga dili para sa imo ha. Ako na ako'y ministry sa church, abot lang sa inyo na ako may ministry. Nga na bito? So, dili siya ingana, but we must use it to build up one another. If God entrusts you with riches, or prosper ka ni Lord, use it para to bless other people. Amen? Tingala ka kay Lord, sobra-sobra naman yung katag sa kuha. Because kung mabot ang time or kung karon gi-bless ka og pag-ayo ni Lord, tingala ka ba Lord, nagano man kay akong kwarta, so mali dili dito para sa imo ha. Diba? Tsada kay na blessing no? Kung nga na ba, tsada kay na good problem. Dali ka pa yung maayo nga problema. Because usahay ka ng bless the Lord og sobra-sobra, not for ourselves, but gibilin din to ni Lord oy para ni sa imo. Yan na kay nga din mo tanan sa imong mayugha, tingala bitaw para dito sa uban ng mga panalangin. So we are blessed to bless others. God will bless us not just for us to consume it, but to serve one another. Amen. Para sa ministry, para sa iyang buluhaton. In 1 Peter chapter 4 verse 10, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Amen. In 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7, yun siya diri, familiar naman tani. Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So pag muhatag dito, di na magpamutbot. Amen? So di na magpamutbot pag muhatag ta, but because God loves a cheerful giver. So,
Iyon pa dito nga kanang whoever sows sparingly will reap sparingly. Kung ang imong gipugas gamay ra pod, gamay ra pod money, di ba? Ang katong talent na gitagaan 2,000 yan ginegosyo, pila pa inahalin? 1,000, di ba? Ang 5,000, pila inahalin? 5,000. Ang katong wala nagigamit yun, yarang gilubong, wala, di ba? So, kung dili po din nato gamiton or dili po nato isoba, bining itanong ang atong mga gifts or mga kanang blessing na gihatag ni Lord sa tua, wala po tayo maani. In our ministry, God will bless us not just for ourselves but for others. Amen. God will bless us with talents, abilities, time, resources, not just for ourselves, but for others. Because kanang bitong each one of us, gitagaan ta nila og trabaho. Kinsa ba na yung mga trabaho? Diba? Matihan ka, Lord, diriman ko ang kapoy, pagkaayo, hago, pagkaayo, ingana. But we must always remember, unsa ka ang purpose ni mo, Lord, ginoo na ako diri. Because always naagid na purpose, divine purpose ni Lord, ganun gibutan ka ni Lord kung asa ka niya gibutan. Ganun Lord, ganun na ako diri sa mong tindahan, ganun na ako diri sa mong balay, ganun na ako diri sa kaninga lugar. Because gibutan ka ni Lord nila for a purpose. And each one of us, God placed us in a position of influence. Amen. Kung naamagin ka sa inyong balay, siguro ang imong influence, imong pamilya, di ba? Imong mga anak, imong asawa or imong bana. Kung naa ka sa trabahoan, imong influence, imong kawal sa trabaho. Amen? So, kung naa ka sa asa ng mga field, dinapod imong influence. Kung kani imong group of mga barkada nimo, God placed you there. God placed you in a position of influence. So, atong buhaton igsuon is to kanang use our gifts to humbly serve and bless other people because we are blessed to be a blessing. Amen. Ni mga baby, once again, you are blessed to be a blessing. So, di na ito ang kuno ng blessing para sa tuwa lang. Lord, nakagawad ko kaluwasan. Di gini mo i-share. Diba? Kaya yun palagi nila na nato'y bata, nagingnan na ampingin ba yung anak ang imong kaluwasan, ampingin kita si Jesus, good. Sa imong kasing-kasing, aso nag-eskwela na ang anak. And then, nakahuman na lang siya eskwela. Pag-human, pag-ulit na more sa anak, padalong pa ulit silang balay, kumusta man yung pagkakristohanan dito? Giampingan pa daw niya, huwag niya i-share. Giampingan gina kayo si Jesus. So, dili tayo nga na igsuon, kung na blessing na gihatag ni Lord sa tuwa, especially the salvation na gihatag ni Lord sa tuwa, it is not just for ourselves. Yun maabay, dili na para sa inyo ha. We have to share it to other people. Amen. Because we are very blessed enough. Isa na sa pinaka-blessing na itong na-receive. Nakabalo mo na, mamuna ang kanang dako nga panalangin na itong nalawat that we receive Jesus sa itong mga kaugalingon. Kaya ang kwarta, tama naman gina sa kalimutan. Ang atong strength, tama naman gina sa our last breath, good, na ito magamit. Ang atong mga panalangin, mabiyaan lang gina na ito siya. Pero ang salvation bito nga nasa tuwa, it will last until eternity, for eternity. Amen? It will last sa walay katapusan. So kung kana nga panalangin, kung kana nga blessing bitaw nga gatag ni Lord sa ato ay sa Bible, it is a gift from God. Kung gift, gihaguan ba mo na? Gihatag. Na ba na'y bayad? Ha? Wala no. But we must always remember nga ang gift na siya bayad. Na siya bayad, pero dili kita ang nagbayad. Amen. Kinsa man nagbayad ang naghatag sa gift. Kinsa man ang naghatag ang gift? Si Jesus. That is why bitaw doon lang atong Holy Week, no? O man na siya ato ang lugar. I-remember na to that muna siya ang time na nagpakamatay si Jesus sa cross. Muna ang bayad sa kaluwasan. Di po basta-basta.
Amen. So kanang atong na-receive na gift of salvation, nga kanang gift na gihatag ni Jesus ato ni Lord sa ato bitaw nga maluwas ta, ato nang i-share even sa itong family, itong mga silingan, because that's the kanang very important, ang pinaka-blessing yun na gihatag ni Lord sa ato. All we need to do is to use it to bless others also. Amen. So especially karon ng mga times no, mo ni siya atong hinumduman bitaw that Lord, kani ding kaluwasan ni katag sa yes, libre. Usa kita mo libre. Libre ni pero kabalo mo kung maghatag bitaw ta og gift sa atong mga anak, libre man na siya, gift good, di ba? And December, daghan kay mga linya nga mga gift diri. Libre na siya, gift man, di ba to bayaran. Pero kabalo mo ang nagpalit anan ng mga regalo, gibayaran nila wala. Gibayaran. Amen. Ang nakaayo lang is that dili ang nakadawat ang nagbayad, kung dili ang naghatag. So all we need to do is to share it to other people. To share it to our friends, share it to our family, i-share na to we are so blessed nung naataan ng kaluwasan, ato na i-share sa uban. Amen? Nakuha ba na to? And then number 3, we must remember that our talents are tools to serve us, not to rule over us. Amen. Ang atong i-remember na kanang nga mga talents, kanang nga mga blessings nga gihatag ni Lord sa atua, it is there para mo serve sa atua, dili para mo mahimog Ginoo na noon sa atua, may rule na noon over sa atua. When God will bless us, di na ito gamiton ng blessing bitaw para to be a new God, but servant to bless others. As what I said kanina, sa mga nagtrabaho, listen no? Nakatrabaho, kay ministry, listen siya. But, always have to remember na kana siya, kanang trabaho, it is not there to serve, it is there to serve us, not to be, dili nga kita ang mag-serve, ana. Amen. So atong i-align daan ang atong mga ang atong mga kanang mga responsibilities in life. Yan pa sa Bible, one who is faithful in a very little thing is also faithful in much. Kung faithful ta sa ginagmay ng butang, faithful po ta sa linagko na butang. So, kinsa ba ang busy yun kayo sa kuha diri? Tapos kamo, busy. busy, wala busy? Kasi busy. So, alas tanan busy. Wala na kita ng presidente kay busy kita tanan. So, ang atong kabisig, so napil ba sa kabisi ana ang para sa purpose ni Lord? Amen. So, muna na ito i-remember that despite our busyness, dili na ito himuon na ang kabisi nga Lord na noon na siya sa tuwa, Ginoo na noon ang trabaho. Kaya naman, muna na magbuot sa tuwa. When I started kanang sa corporate na akong trabaho kayo, akong trabaho akong first job sa nga negosyo, first kinuha nga trabaho yun sa kanang corporate world. So, kailan naging bago pa kita, so kuhaan pa kita excited, yan na. So, bago pa pag-iminyan ni Pastor Joshua to, pag-abot sa balay, trabaho gyapon, madamay pag siya, trabaho na ko. Umay pa siya, to the point na kami duha magtrabaho sa akong trabaho. Naabot ang point na kaya siya, naunsa naman ni babe, na kanang matungod may alas 2, alas 3, kay busy lagi kaayo. Naka-realize that ay, so, istoryahan ako niya, dili dapat niya na, because kung pagkaugma, imumot doon ang tanan trabaho karon nga adlaw, wala kay trabaho nugma. Unsa naman ang imong trabaho nugma? Gisultuan ganing ka everyday para na kay trabaho everyday. Una nga lang imo na mahunton, apilo naman imong kadlaw ng trabaho di na ka matulog para magtrabaho lang. So wala. Pag-abot sa balay karon, wala trabaho may tabo.
So nga lang bitaw ay atong i-set atong priorities. Time sa trabaho, trabaho. Dili kay time sa trabaho, mag-internet, mag-Facebook, pagkahuman, magtabi-tabi sa friends, sa kamay trabaho. Pag ulit na yun sa balay, magkarakaran na yun, kung pukunoon sa kong trabaho, pukunoon kahuman nga naman, kung wala nang trabaho sa pagpanahon sa ting trabaho. Ignay mga abay nga, dili na ikaw. Ako na. So, ingat sa mga estudyante, panahon sa ting eskwela, digit maminaw sa maestra, mag-drawing na sa notebook. Drawing, or student, tabi-tabi, snack. Pag abot sa exam, dito na magkarakara. Dito ko mapilukuan ka ng, di ko mapil sa worship team, kaya ako exam. Na naman, wala naman nakastudy. Kaya pag panahon sa ting study dito sa eskwelahan, wala man, busy man o tabi-tabi, wala sa amigo. So, muna tayo igsoon that ang katong ka-busy, ato niya siyang iset sa saktong nga kanang priorities na to. Amen. Sa saktong nga oras. Because ingon pa si Lord that kung kisa itong masaligan sa ginagmay, masaligan sa mga dinagko na butang. And let us not make our talents as tools para mo serve, para kita mo serve, ana. Amen. So, sa itong matagusan, always remember na kanang mga blessing na gatag ni Lord sa tuwa, it is there para gamiton, para mahimong tulay ba? Mahimo na siya na instrument for His glory. Amen. Dili siya mao ang end in itself. Dili siya dili lang yun. Mo lang yun kay trabaho ra gyud ang una-unaon. It is just an instrument na gihatag ni Lord para mas magamit ta sa iyang harian. Amen. So, as what I remember sa Glenn Bishop, the biggest competitor of God is not the devil. Tumuha na? The biggest competitor of God sa karon is not the devil. Ang competitor niya ba? Sige, babe, i-try daw na to. Naay si God dire. Kung katong devil, bitaw nga ka ng hadlok ignaong. Itong normal na kuwan ba sa kaaway. Kinsa nung pilion? Si God gito kay hadlok kay dagan yung taon na mga sungay, dagan kaninta. Dili siya ang greatest competitor. Kabalo man sa greatest competitor, it is money. Kaya nung ginisgutan man sa Bible, no, that kanang man cannot serve both God and money. Diba? Nga nung i-compare man ni Lord si God and the money. Because we know nga ang mga tao gapaningkamot para sa kwarta. Diba? Ang tao gapaningkamot para mga kwarta, it is not bad. Dili na siya bad. Dili na siya sayo. But we cannot serve both God and money. We must use that money, yung panikuan, that money is a root of all evil. Diba? Because kung hindi mo nang iserve ang kwarta, mahimo hindi mo siya master. So all we need to do is we must ask God for wisdom. Lord, sa akong trabaho, giyahin ko. Sa akong negosyo, giyahin ko. Kani nga negosyo, dili mahimong babag sa akong pagpangalagad sa imuha. Kani nga trabaho, dili mahimong babag sa pagpangalagad nako sa imuha. Na dili nimo nako siya mahimong competition bitaw sa akong pag-serve sa imuha. But mao ni siya imong way para mas maka-serve pa ko sa imo. Mao ni siya ang imong pamaagi para mas makapangalagad ug maka-give pa ko honor sa imuha. So let us use our talents to honor and to glorify God. Amen. So even if busy kita, yun pa nila nga kung busy daw kung na tao nga busy kayo, tagain na siyang trabaho because kanina ito mga busy nga tao, kabalo na sila manage silang oras. Tama ba? Tama, no? Kanina ito mga busy kayo, muna sila ang ganahan na sila ang trabaho because they know how to manage their time.
Kabulan sila sa kani panahon ni sa pag-life group, panahon ni sa pagkuha ni ngani, blah blah blah. So let us use that atong mga talents, atong resources, ang atong gifts and gatag ni Lord to glorify Him. Amen. Let us use our talent to kanang make friends and bring them to the knowledge of Jesus Christ. As what I said kanina no, kanang the salvation that we have, mo na siya ang pinaka-best gift. And let us use our talents, our abilities, para makashare nato na to make friends at atong dalon sa Ginoo. So, kanang atong pakipag-amigo bitaw sa atong mga kawas trabaho, dili lang na siya di ay pag-amigo-amigo lang, diba? But let us use that pa, kana bitaw makaila sila kay Lord. Kaya sayang kayo inyong time sa eskwelahan, 4 years, sa college, 4 o 5 years, wala mas isa nga madala kay Lord. Sa imong trabaho, pila naman kanina, loyalty award na ko sa akong trabaho, 20 years na ko sa akong trabaho, or 10 years na ko, pero wala gigay mas isa na nadala kay Lord. So let us use our jobs, ang atong mga trabaho, atong mga, kung naka sa eskwelahan, bitaw kung teacher ka sa eskwelahan, or estudyante baka ka sa eskwelahan, let us use that time na gihatag ni Lord sa tuwa to share the gospel to our friends. Dili pa na lisod, no? No? So, istoryahan na gudin mo. Istoryahan mo, kumayo kay si Lord, and then, ma-share na mo ang gospel sa ilaha. It is, lahi gid ang feeling, once makashare bitaw ka kay Lord sa other people, sa imong mga friends, lahi gid siya ang feeling bitaw, especially if madala na gid mo sila diha kay Lord. Because you know that ang reward ni Lord, di po basta-basta. Amen. Mga things na imong, yan pa ni Lord sa Bible, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, kana ng mga butang nga imong gi-ask, ipangayo kay Lord, additional na din na, hindi mga bay, additional na siya. Additional na siya sa kanang, it will be added na lang sa imuha, as long as you will seek God first. Because the God that we are serving, kinsa gani siya, He is the owner. God is the owner of the heavens and the earth. Siyang tagla sa kalibutan, igsuon. Kita, gamay na gyud kita. Gamay na kita nga dira sa, kung tanaw nimo ang map dito or ang globe, ako, gamay mo ka ng globe, no? Kung magbutang ka og dat, dili ka kakaingana, siguro mga 1.3, 1.8, or sa maka sa dat, gamay na gyud kita, di ba? Pero God looked at us very special. Amen. Kita natin ni Lord na special, kita natin ni Lord nga mga pinili niya, and we must use that for His glory. Ato nang gamiton para sa iyang himayaan, because the universe is so vast. Dako kayo ang dili kalibutan. Dako kayo ang universe bitaw. Dako kayo siya ba ingana ang tag-iya din siya sa kalibutan. How much more kung kipangayo ninyo ihatag? Diba? So, dili na siya mag-matter sa iyong pagpaningkamot, but mag-matter na siya how you serve God while nalingkamot ka. Amen? Because tanan na lagi ihatag na ni Lord. Additional na ni Lord. Add-ons na ni Lord. As long as we serve God. As long as mga lagad ka kay Lord. Kaya bitaw ang pag-mabot ang time, bitaw makahilak-hilak, bitaw ka sa mga blessings ni Lord. Di mo gina ko na-deserve. Di mo gina ko na-deserve. Pero nga ingana man, because nakita ni Lord yung faithfulness sa pag-serve sa iya. And once you are faithful in sa pag-serve kay Lord, masyak na lang ka sa mga panalangin yung ihatag sa iyong mga. Kaya ito ng mga blessing, di na ba ni mo na matugkad sa iyong una. Kaya ito, dili niyo masabtan, yung sa ni Lord na pagliho, yan yung kisabtan, kayo sa may mo Lord. Because siya lang nakabalo. Mga lagi nang iyan ako ganina in the Bible in Jeremiah. Siya ko na nagplano. For I know the plans I have for you. And once si Lord ang magplano yun sa Bible, His plans are greater than ours. Diba? His ways mas dako kaysa sa itong mga pamaagi. So, layo ganit kaya ang pamaagi ni Lord. Kaya ang pamaagi ni Lord, unahan ko.
Idugang ra ako na sa inyo ha. Kung ang atuhaw sa itong pamagi, pagtrabaho kayo tira kay para makakwarta ka. Ang sa ni Lord, una ko, and I will seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kanang butang na imong kitang muha karon, things, di ba? Kanang things, all these things, kanang tanan butang na imong kitang muha karon, idugang na ni Lord once you will seek Him first. Amen. Sabtan ba na ito na, lisod na siya sabton ng suod. Because unsaon mo na, how come Lord, na ang pamagi na ni Lord, hindi na nato sabton si Lord. Hindi na nato siya sabton because ang iyang pamaagi, lahi yun sa atong pamaagi. Amen. But si Lord, dili siya makak-igsoon. Dili siya makak. When He said that, it will happen. Amen. And we are excited sa mga butang na ihatag ni Lord sa atoa. Even this church is a testament. Kanina simbahan, it is a testament sa blessing ni Lord. Imagine, COVID na time. Sabtan ba na ito na? COVID na panahon, dili pwede magawas-gawas. Puyo sa balay, si Kim Chu, pagkalintong na nabash. Grabe ang bash siya, bawal lumabas. Ano sa to? Diba? Pero how come, bawal lumabas, how come na ay simbahan din sa Dabilan? Because di lagi mo masabtan ang mga pamagi ni Lord. As long as you will just answer His call and stay faithful sa iya. Amen. So this is a testament sa pagkamaayo ni Lord sa mga butang na imposible nga nahimong posible because of Him. Amen. So kanang tanaw ni mo lang 4 years pa man ang Dabilan no, pero ingani nakadako ang church. Ingani nakadako na tiles, na ingani nga building. Diba? Sa una, ang main church daw, 5 years na pa to sa Ginamusan. Oh, sa Ginamusan. Kanang ilahang adto sila sa church, lalayan sila baho, lalayan sila perfume. Lalayan sila perfume, ang neuban Avon, neuban, unsa mga perfume bench. Paggawas nila sa simbahan, pari-pari na sila bahok tanan, bahok inamos or bulag. So, nga na ba? So, karon kita, we are so blessed enough. Ito palapakan si Lord, we are so blessed enough that 5 years pa ang church ay yatinganin ang gibuhat ni Lord. Amen? Because di lagi mo masabtan ang pamaagi ni Lord. At nabuhat ni siya during COVID time, nga bawal lumabas. Pero kita tanan na sa simbahan. Ba? So, impossible. Yes, impossible kung kita ang magunaw na. Pero wala imposible kay Lord. Amen? Nothing is impossible with God. So, number 4, last, we must also prepare. Last, no, kanang making the most of what God has given us. We must also prepare for the moment of accountability when we will answer for our stewardship before God. Meaning, we must prepare for a moment of accountability. Mabut gani ang panahon nga paningdo ni Lord. In Matthew chapter 25 verse 19, says here, "Now after a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them." Kung basahon nato na siya sa Bisaya para mas maklaro, 25 verse 19, it says here, "Sa kaulahian, mibalik ang ilang agalon o gitawag niya ang iyang mga sinubuon, aron magsuma sila sa iyang kwarta nga gipanegosyo kanila." So there is a day of pagsuma ba or accounting without. Kinsa mga accounting graduates dire? Di ba naman equal ba? So, to those much has been given, much will be required. So, kung unsa ang gihatag ni Lord sa ato ang mga abilities, mga talents, resources, kung unsa pa kana diha, let's make use of it because mabot gid ang time nga o ikaw, unsa man imong gibuhat ani? Mo man lagi yun sa Bible, di ba? And the master is not interested with the money, but how it was being used. Kung gigamit ba or wala.
kung gilubong ba or ginegosyo. In verse 24, it says here, 24 to 26, miduol usab ang sulugoon na nakadawat og 1,000 or isa ka talent, mingon siya, nahibaluan ko nga isog ka o walay kaluoy, kay nagpanguha ka, kay nagapanguha ka sa ani, bisan dili ikaw ang nagtanong og nagapanguha ka sa ginansya, nga gihaguan sa uban. Busa nahadlok ako, o gilubong ko na lang sa yuta ang iyong kwarta, ania, ibalik ko kini, mingon ang iyang agalon, dautan ka o tapulan ka sulugoon. Nahibalo ka man di ay nga nagapanguha ako sa ani, bisan dili ako ang nagtanong o nagapanguha sa ginansya o nagihaguan sa uban. So, let us make use of the gifts, the talents na gihanag ni Lord sa tuwa. It takes effort bitaw nga to nang gamiton da kay Lord. So first we have to recognize, Lord, unsa di ang imong gihatag sa kuha? Sa karon I know kabalo na ta no, aware ta nga nata ani nga gift, nata diri kita nga side, mo kita mo excel kita diri. Because wala mo gyud problema si Lord sa pag-bless sa atoa. Hinay imong abay walay problema si Lord sa pag-bless sa atoa. He is willing, iyon pa siya sa Bible. He delights in the prosperity of His people. He delights, nalipay siya ba? Nalipay siya, nag-prosper yung mga katauhan. But ang kuan lang is that the problem is that how we handle it. Yun sa ito pag-handle na ng mga blessing. Yun sa ito pag-handle na ng mga talento. And yun pa ni Lord sa Bible, it is I who gives you the ability to acquire wealth. It is Him, it is God who gives us the ability to acquire wealth. So naaday sa ato ay ability how to acquire wealth. It is God who gives us the ability na maka-acquire of wealth. So kita mga igsoon, wala giatuwaan ni si Lord gintanan. Ang atuwa ra gyud na sa tuwa pag anak nato sala, di ba? Mura ginatong na acquire pero si Lord blessing of salvation, daghan kayo of blessing na po because na-save ta kay Lord, ni Lord. Ang gitagaan tayo nag-ability, it's how we use it. Yun sa nato na paggamit. Ina din yung away so na yun sa nimo paggamit ang mga panalangin na gatag ni Lord sa inyo. So, dili gid ko makatubag ana, but kita ra gyud ang makatubag ana. But we are so blessed now that in this church, kanang makita nato that ang mga leaders, atong mga kauban diri, tanan itong mga kaigsuunan, they are willing magpagamit niya kay Lord. Willing mo spend sa ilahang oras, resources para sa para sa kahimayaan sa Ginoo, para sa pag-expand sa kingdom ni Lord. And we will continue to do it until balik si Lord. Amen. We will continue to do it until kanang God will say bitaw nga, well done, good and faithful servant. Yan siya diri. Sige na siya, well done. Sabi sa'yo pa, maayo ka nga sulugoon, kasaligan ka, o tuhod kasaligan ka man, o maayong magpalambo sa gamay nga kantidad, karon piyalan ko ikaw sa mas dagko pagayod na kantidad. Dali, paglipay, uban ka na ko. So, mapiyalan nila sa ginagmay, piyalan ta sa tinagko. So, magsugod siya sa ginagmay. So, I encourage no, sa mga ginikanan, kanang daw kay mga anak, ako nagsugod ko, hatag sa mong tithes when I was elementary. Pila pa ang kuwan. Di ba may taga-agbalon? Di ba may taga-agbalon ang itong panahon kay kanang, sa pagtuha? Kuwaon mo to, kuwaon, ihatod. So, gamay ra gyud kay ba, pang snack ra gyud. Labot pag ilang point at itong kami may cell group sa unas mga bata, cell group dito sa balay. Nag-offering lugar niya. Akong offering 25 centavos. 25 centavos sa unang panahon. Pero lipay na kayo to. Pero anyway, kanang ito, we were taught na kanang muhatag yun, muhatag sa mga tithes. So na kayo, jeans, kuwai piso. Without kuwai piso, yatag kay Lord. And because of that, na-develop siya, na-develop, until
Nidako, mula ginang ni Lord, that tumapiyalan ka sa gidagmay nga butang, piyalan ka sa dinagko nga butang. So, dili na siya mag-matter igsuon kung ginagmay pa imong gipiyal ni Lord sa imong karon. Because for sure, iklaro mo ganyan ni Lord sa Bible, kung piyalan ka sa ginagmay, piyalan po ka sa dinagko. Dinagko na butang. And we are praying na kanang dinagko na butang mabot kinasa tuwa. Amen. And dili mo mamakak si Lord. Dili siya mamakak. When He said, i-bless ta ni Lord, dili siya respect. Dili bitaw nga kana mag-matter kung asa ka, di magig ko ma-bless gid ka. Posible magig ko ma-bless ni Lord kung ano pa mag-eskwela. Kabalo ba ka nga ang atong mga dinagko, mga dako nga negosyante sa Pilipinas, mga wala na ka mag-eskwela? Di ba? But naa sila gibiyaran sila mga abilities. Gibiyaran sila og courage na magpadayon. Amen. Amen. So, dili siya nga mag-eskwela, wala. Although, I encourage itong mga anak, itong mga estudyante dili mag-eskwela, gigapon. Pero, dili siya mag-matter ba? Kung asa ka gibutang, dili na matter kung napa ka sa Pilipinas, napa ka sa bukid, or asa ka na gibutang ni Lord. Because when God will bless you, i-bless you kaniya. Maskin asa pa ka nga dapit dili sa kalibutan, i-bless you kaniya. Amen. Amen. So, muna siya atong na ako nagsuon that unsa kay talent ginaasa ko karon. And then how are giunsa na to na paggamit ng mga talents, mga gifts, mga resources for the glory of God. So I leave this as a challenge no sa matag usa sa tuan to use or to invest our talents, our gifts, our resources kay Lord. And atong saligan si Lord. Atong saligan si Lord that kana tanan atong paghatag bitaw sa iya pag-invest nato diya kay Lord. It will bring fruitfulness sa atoa o sa atong families. Amen. O even sa atong church. So let us pray for courage kay Lord na ma-overcome na to ang pagkatapulan, ma-overcome na to ang kahadlok, ma-overcome na to ang tanan nga mga babag bitaw no nga instead gusto na kay ko mag-lead Lord pero hadlok magig ko. Kadungtong pa ko ni Dali sa una. Kadungtong pa ko ni Dali dito pa ang church, katong gawain na church. Sila tata pa ba to ang ka-lead no? Magilaki na siya, kaya di lagi ko mag-lead, kaya maulaw ko, kaya kanan, magilaka na si Dali sa una, kaya maulaw, gilagi siya. Kaya ang mga gipadala po na ito din yung mga worship leader, kaya mga anak na pagbiagin ka na silang tata, mga worship leader sa main church, silang, kinsa pa to si Lorraine, si Tyra Gross, si Juan and Earl, si Twinkle, di ba? Silang Rush. So, moto ang ma-compare ni Dali kay wala pa gid siya, di pa gid siya kapalo gyud adto pag-lead, ilang pa siya. Pero malaki na that we have to overcome our fear. Ay glory to God karon nakalit na gid sa Dali diri sa church. Tigiri siya pag dito, pag diri siya. So, ingana ba, we have to overcome our fear, atong pagkatakulan. The Lord, kapoy kay matug sa youth service, kapoy kay matug Sunday, kapoy kay matug kanang practice, ito nang i-overcome. Ang mga kakapoy, kahadlok, or huna-huna, ito na ito malisod, kay Lord, mga lagad sa imo, wala kay oras, nalagi kay oras, ang ito lang i-overcome na ito na. And leave us kanang faithful na mga stewards diha kay Lord. Amen. Amen. So, dito na mag-end ang atong share na that we must make the most of what God has given us. Atong buhaton ang the best. Kay bubuhat kita og the best atong trabaho para matagaan ta og certificate o award lang. Unsa na para kay Lord na gi-promise ni Lord all things shall be given unto you. Diba? Di kita mo absent, perfect attendance pa ganing ta. Nalingaw na bigay kay Ilay, gihatag na nilang grado. Ang giingon ra gini Pastor Joshua teacher, abi na ko medyo nalain na ido siya kay ganung wala perfect attendance si Ilay. Iyang absent na kayo kayo. Ganung wala perfect attendance si Ilay sa school. Binuangan niya teacher ba? Kaya siya na po ang teacher. Anyway, kanina na ba? Ganun ako ba maningkamot good para ma-perfect attendance sa eskwelahan? Maningkamot para
kanang makadawat og excellence award. It's not bad ha, maayo na siya. Kay mo po ako ganahan po ko nga ihana ba. Pero equally important o pinaka-important sa tanan is we must excel also diha sa pagpangalagan kay Lord. Amen. Amen. So I hope that we learn and na blessed na sa message ni Lord, and I pray that we will take it as a challenge. Na Lord, sugod karon Lord ang akong mga talento, ang akong resources na mong gihatag sa kuha, ang mga talents na mong gihatag sa ko Lord, ang unsa pa na akong oras, ang akong health, akong strength, akong ability, akong potential. Mas unsa na siya kagamay, I will use it para sa imong gingharian. Amen. Let us pray. Father God, we thank you. We thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, for reminding us, oh God, Lord, to make the most of the gifts, of the talents, of the resources, of the abilities, the potential, the riches, Lord, the strength that you have given us, Father God. Lord, we pray that from now on, Lord, we will make the most of it, Lord, and amon ning magamit regardless of unsa ka gamay o unsa ka dako, amon ning gamiton, Lord, para sa imong gingharian, because we know na ikaw faithful, you are faithful, God, Lord, na mag-multiply ni Father God, and we know, Lord, that you are the God, Lord, who is true sa imong pulong, Lord, na as long as we will seek you first, everything shall be added unto us. Lord, salamat, Lord, sa mga panalangin na imong i-prepare sa mga, oh God. Salamat, Lord, because in these last days, Lord, imo mi kaming gipili, Lord, to serve you, imo mi gipili, oh God, Lord, to be in the front line, Lord, sa pag-share sa imong gospel, Father God. Lord, we pray that you will touch each one in a day, and you will continue to be a blessing to this church, to our families, to our friends, to our school, oh God, Lord, to everyone na nagapalibot sa mo, oh God. And we pray, Lord, that you will continue to use us, Lord, for your glory and for your honor, oh God. This we ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. So karon natak na atong ibalik kay Lord ang atong mga tithes.